Halos kalahati ng Canadians hirap na raw makasabay sa nagtataasang presyo ng bilihin sa bansa. Ito po ang laman ng ulat ng Statistics Canada Webes. Ang detalye sa report ni Teresa Redula. Hindi lang mga pitaka at bank accounts ang naaapektuhan ng matataas na presyo ng bilihin sa Canada ngayon. It can feel like a lot. It can really add up. No more takeout food, no more very little restaurants. Malaki na rin ang epekto nito sa kalidad ng kanilang buhay. It's very expensive. I feel like life is just definitely, it's hard and it's unattainable at times. You just don't know what the next month's going to be like sometimes. Ayon sa pinakabagong pag-aaral ng Statistics Canada, halos kalahati na o 45% ng Canadians ang nagsabing hirap na silang makahabol sa mga pang-araw-araw na gastusin. Tumaas mula 33% noong 2022. Number one, food. Siyempre yung accommodation or yung shelter natin. Here in Canada, you need some budget for transportation, very important, lalo na kung medyo malayo-layo ang trabaho. Tsaka utilities, kuryente, tubig, what else, internet. Sa pag-aaral ding ito, nakitang tila mas nakararanas ng financial stress ang younger adults sa araw-araw na bilihin. Mas malaking isipin sa kanila ang housing affordability kumpara sa ibang age groups at mas posible ring tumanggap ng pagkain mula food bank o mga organisasyon. Naapektuhan yung sa health nila. So, kung dati nagtatrabaho lang sila ng isa o dalawa, ngayon they need to work 2, 3, or 4 jobs even. Paano sila una makakabayad ng tuition fee, right? So, kasama na din doon syempre yung dahil nagbabayad sila ng renta, suddenly bigla nag-i-increase. So dahil hindi sila makakope up doon sa payment monthly, they have to look for another place wherein makahanap sila ng lesser cost ng rent. Another thing is affected din yung credit card nila. Dagdag ng StatsCan, posibleng maapektuhan ang mental health ng sinumang nahaharap sa matagalang financial instability. Mas mataas na financial stress, mas mababa ang kalidad ng buhay. May nakikita akong mga bata na didepress. Tapos kasi especially sa Filipinos, I don't think it's only the Filipino community. Alam mo yung mga anak, then sometimes they feel obligated. I know they are not being obligated by their parents, but bilang anak, minsan they feel obligated na I want to help my parents, I want to give back to my parents. Pero parang nahihirapan silang, hindi rin sila makapagbigay. Kasi nakikita nila kulang talaga eh. Bukod rito, nakita rin sa report na mas naghihigpit sinturon ang mga taong mababa ang kinikita, mga tahanang may kabataan, at mga taong mayroong kapansanan. Payo ng mga kababayan sa finance, tutukan ng pangmatagalang solusyon sa halip na panakanakang tugunan ang isyung hindi na bago sa marami. Dalawa lang yan, is either you spend a lot or you save a lot. So again, it's up to people. They are the one who will decide for it. Tsaka mo ipapasok yung strategic financial approach mo. Ito yung una kong titipirin. Magbabudget akong ganito ngayon. Tsaka learning process. If this will happen again in the next 5 or 2 years, if this will happen again next month, ano dapat yung gawin ko na ngayon para if that happens, medyo okay na ako? Teresa Redula, Omni News, Toronto.